Wala na siyang silbi sa akin, Cheska. Para na siyang lumang gamit sa bahay na nakakasawa ng tingnan. Kung hindi ko lang siya kailangan para mag-alaga kay Papa, matagal ko na siyang pinalayas. Ang boses ni Marco ay malamig, matalim, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa hangin ng kanilang marangyang kusina. Doon sa kabila ng makapal na hamba ng pinto, nakatayo si Luna. Hawak niya ang isang sandok. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, habang ang init ng bagong lutong adobo ay humahalimuyak sa paligid. Iyon ang paboritong ulam ni Marco. Maingat niya itong niluto, kahit galing pa siya sa isang mahabang araw ng pagtuturo sa paaralan, kahit pagod na ang kanyang mga binti sa pagtayo sa harap ng pisara. Ilang minuto lang ang nakalilipas, ang tanging iniisip ni Luna ay kung gaano kasaya si Marco sa kanyang promosyon. Nagplano siya ng isang simpleng selebrasyon, isang sandali, kung saan maaari silang magkatitigan at balikan ang 15 taon ng kanilang pagsasama. Pero ang bawat patak ng pawis niya sa pag-aalaga sa may sakit na biyanan at ang bawat sentimo ng sahod niya na itinuon niya sa pamilyang ito ay tila naging abo sa isang iglap. Ang lalaking pinaglaanan niya ng buhay ay tinatawag na lamang siyang isang pabigat. Dahan-dahang bumagsak ang sandok sa ibabaw ng counter. Hindi lumilikha ng anumang ingay dahil sa kapal ng basahan na naroon. Ngunit sa loob ni Luna, may isang malakas na pagguho na siya lang ang nakakarinig. Ang kanyang lalamunan ay tila tiniklan ng libu-libong maliliit na karayom. Gusto niyang huminga, ngunit ang hangin sa paligid ay naging kasing bigat ng tingga. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa usok ng niluluto, kundi dahil sa init ng mga luhang pilit niyang ikinukubli. Hinawakan niya ang gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa malamig na granite. Ang suot niyang lumang apron na may bahid pa ng tisa mula sa classroom ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanya. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang hapdi ng katotohanan. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi siya nakatulog para lang masiguro na maayos ang lahat para kay Marco, ay wala palang halaga. Para sa kanyang asawa, siya ay isa na lamang anino na naglalakad sa sarili nilang tahanan. Isang aninong hindi na nakikita at hindi na minamahal. Lumingon si Marco mula sa kabilang silid. Ang kanyang mukha ay walang emosyon nang makita si Luna na nakatayo sa dilim ng kusina. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata. Tanging inis lamang dahil tila naabala ang kanyang pakikipag-usap sa telepono. Ibinaba niya ang cellphone at humakbang palapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila sadyang ipinapaalala kay Luna ang agwat ng kanilang katayuan ngayon. Narinig mo naman siguro, di ba? Ang tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng pangungutya. Huwag ka nang magpanggap na nagugulat, Luna. Alam nating dalawa na matagal nang patay ang pagsasama nating ito. Narito ka na lang dahil sa obligasyon. Hindi nakasagot si Luna. Ang kanyang bibig ay tuyong-tuyo at ang tanging naririnig niya ay ang sariling mabilis na pagtibok ng puso na parang tambol na nagbababala ng nalalapit na trahedya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nag-alaga, nagmahal, at nagbigay ng lahat. Bakit sa kabila ng lahat ng kabutihan, ang kapalit ay isang ganito kaimbing pagtrato? Bakit ang pag-ibig na itinanim niya ay namumunga ngayon ng ganitong kapait na puot? Habang tinititigan niya ang likod ni Marco na papalayo, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Tila isang malungkot na himig na ayaw tumigil. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng kanyang pinangarap? Saan pupunta ang isang pusong wala nang mahinga ng tulong sa isang bahay na ang bawat sulok ay puno na ng kasinungalingan? Ang bawat hakbang sa hagdanan ay tila isang pabigat sa dibdib ni Lunampao. Bawat baitang ay paalala na siya ay isa ng estranghero sa sarili niyang tahanan. Bit-bit ang kanyang mga gamit na nakasilid sa 2 malaking plastic bag
Nararamdaman niya ang malamig na titig ng mga taong itinuring niyang sariling pamilya. Sa sala, naroon sina Rico at Gina, ang mga kapatid ni Marco na pinag-aral niya, binihisan at pinakain sa loob ng maraming taon. Ngunit sa halip na pagdamay, ang nakita niya sa kanilang mga mata ay ang pagkislap ng kasakiman at kawalang malay. Rico, Gina, baka naman pwedeng kausapin niyo ang kuya niyo. Ang pakiusap ni Luna. Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang dahil salamat ng kanyang kalooban. Alam niyo kung gaano ako nagpakahirap para sa inyo, di ba? Noong wala tayong makain, ang sahod ko sa paaralan ang bumuhay sa inyo. Tumingin si Gina sa kanyang mga kuko na bagong manicure, isang kulay na kasing talas ng kanyang susunod na sasabihin. Ate Luna, don't be so dramatic. Sabi ni Kuya, business move lang ito. At saka, tignan mo naman si Cheska. She has connections. Mas matutulungan niya kami sa career namin kaysa sa pagiging teacher mo. Ang bawat salita ni Gina ay tila isang sampal na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na dusa. Ang batang inalagaan ni Luna nung may sakit ito, ang batang tinuruan niyang bumasa at sumulat, ay ngayon ay handa siyang itapon para sa sariling interes. Si Rico naman ay nanatiling nakatitig sa kanyang mamahaling cellphone. Ang regalong ibinigay ni Marco gamit ang pera na dapat ay para sa pagpapagawa ng bubong ng bahay nila sa probinsya. Walang imik, walang tingin, tanging ang tunog lamang ng kanyang pagpindot sa screen ang pumupuno sa nakabibinging katahimikan. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Cheska. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay agad na sumakop sa silid. Isang amoy na banyaga at mapang-api. Nakasuot siya ng pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay, habang ang kanyang braso ay nakapulupot sa braso ni Marco. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa sahig na semento ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbibilang ng nalalapit na pagtatapos ni Luna sa bahay na yon. Marco, babe, ang dumi naman dito. Ang maarteng reklamo ni Cheska habang nakatingin sa mga plastic bag ni Luna. I thought you said aayusin na ang bodega para sa kanya. I don't want her things cluttering our hallway. Tumingin si Marco kay Luna. Walang bakas ng dating pagmamahal, tanging inip at pagkasuya. Doon ka muna sa silid sa likod, Luna. Malapit iyon sa labahan para madali kang makakilos. At huwag kang mag-alala. Hindi ka naman namin papagutumin. Basta siguraduhin mong malinis ang bahay at maayos ang pagkain ni Papa. Napahawak si Luna sa kanyang dibdib. Tila may isang malaking bato na nakadagan doon. Ang silid sa likod. Ang bodega na puno ng mga lumang gamit. Maalikabok. At walang bintana. Doon siya itatapon ng lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Tumingin siya sa paligid, sa mga muebles na siya ang pumili, sa mga kurtinang siya ang nagtahi, at sa mga taong siya ang bumuo. Ngayon, siya na ang labis. Siya na ang basura. Isang matunog na tawa ang kumawala sa bibig ni Cheska habang iniaabot niya ang kanyang designer bag kay Luna. Since andito ka pa rin naman, can you bring this to our room? And oh, make sure the sheets are silk. Ayoko ng gaspang sa balat ko. Tumingin si Luna kay Marco. Umaasang may kahit katiting na pagkatao pang natitira rito. Ngunit ang kanyang asawa ay tumalikod lamang at nagsimulang makipagtawanan kina Rico at Gina. Ang pagkakaisa ng pamilyang binuo niya sa pag-ibig ay ngayon ay nagkakaisa sa pagyurak sa kanyang pagkatao. Ang bawat halakhak nila ay tila mga patalim na sumasayat sa kanyang balat. Dahan-dahan, hanggang sa maramdaman niya ang malapot na sakit ng pagtataksil. Nanatiling nakatayo si Luna sa gitna ng sala. Hawak ang bag ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Hindi makagalaw, hindi makatakas sa bawat segundo ng katahimikang namamagitan sa kanya at sa mga taong nasa harap niya, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang tuluyang namamatay. Ano pang tinititig-titig mo dyan? Ang muling pagsambit ni Marco, ang boses ay puno ng babala. Cheska stays here now,
and you will serve her. Iyan ang tanging paraan kung gusto mong manatili sa bubong na ito. Maliwanag ba? Ang tanong ni Marco ay hindi nangangailangan ng sagot, kundi ng pagsuko. Sa dilim ng bodega na naghihintay sa kanya, nararamdaman ni Luna na ito na ang simula ng kanyang mahabang paglalakbay sa ilalim ng lupa, kung saan ang tanging kasama niya ay ang sariling luha at ang piping saksi ng kanyang pagdurusa. Ang bawat paghinga sa loob ng bodega ay tila paglasap ng alikabok at nakalipas na panahon sa pagitan ng mga lumang gulong at mga kahon ng mga gamit na hindi na ginagamit. Doon inilatag ni Luna ang kanyang manipis na sapin sa sahig. Ngunit sa halip na magmukmok sa sariling pait, ang kanyang mga paa ay kusang naglakad patungo sa silid ni Lolo Peping. Doon, sa gitna ng amoy ng gamot at ang mahinang ugong ng electric fan, natagpuan ni Luna ang tanging nilalang na hindi tumitingin sa kanya ng may pangungutya. Tay, andito na po ako. Linisin na natin kayo para presko ang pakiramdam nyo. Ang marahang sabi ni Luna habang inihahanda ang palanggana ng maligamgam na tubig. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga braso ng matanda. Ang bawat haplos ay puno ng pag-iingat na tila bahawak niya ang isang mamahaling florera na anumang oras ay maaaring mabasag. Si Lolo Peping ay hindi makapagsalita dahil sa stroke, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang bukal ng tubig na nagsasabi ng libu-libong salita. Nakita ni Luna ang pagkislap ng luha sa mga kulubot na gilid ng mata ng biyenan. Ramdam niya ang pait na nararamdaman ng matanda. Ang sakit na makitang ang sariling anak ay naging isang halimaw ng kasakiman. Sa gitna ng katahimikan, biglang gumalaw ang mga daliri ni Lolo Peping. Pilit niyang pinalapit ang kamay ni Luna patungo sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay pilit na lumingon sa direksyon ng isang lumang aparador sa sulok ng silid. May kung anong pilit na ibinubulong ang kanyang mga labi na hindi makabigkas. Isang hiling na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ano po iyon, Tay? May kailangan po ba kayo sa aparador? Ang tanong ni Luna habang dahan-dahang sinusundan ang tingin ng matanda. Itinuon ni Lolo Peping ang lahat ng kanyang natitirang lakas para ituro ang isang maliit na kahon na gawa sa nara, nakatago sa ilalim ng mga lumang kumot. Ngunit bago pa man mahawakan ni Luna ang kahon, ang pinto ng silid ay biglang bumukas ng malakas. Dahilan upang magpayanig sa buong paligid. Naroon si Marco, nakapamulsa, at may bakas ng pagkainis sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito, Luna? Sabi ko sa iyo, tapusin mo muna ang mga gawaing bahay bago ka mag-aksaya ng oras dito. Ang bulyaw ni Marco, ang kanyang boses ay tila kulog na pumatay sa payapang sandali ng magbiyenan. Marco, nililinis ko lang ang tatay mo. Hindi siya pwedeng mapabayaan. Ang matapang na sagot ni Luna, bagaman ang kanyang puso ay kumakaba sa kaba. Lumapit si Marco at marahas na hinila ang braso ni Luna palayo sa aparador. Tumingin siya sa kanyang ama nang walang kahit katiting na paggalang. Tila ba ang matanda ay isang obligasyong nais na niyang wakasan. Si Papa ay may caregiver na dapat gumagawa niyan. Pero dahil gusto mong magpakamartir, gawin mo ang trabaho mo nang mabilis. At huwag mo nang pakikialaman ang mga gamit dito. Napansin ni Marco ang tingin ni Lolo Peping sa kahong nara. Isang mabilis na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngising puno ng lihim na plano. At ikaw, matanda, huwag mo nang subukang magsumbong sa kanya. Wala nang silbi ang mga sikreto mo. Bago lumabas, sinipa ni Marco ang palanggana ng tubig, dahilan upang tumapon ang nilalaman nito sa sahig at mabasa ang laylayan ng damit ni Luna. Ang tunog ng pagtalsik ng tubig ay tila ang huling patak ng pasensya na dahan-dahang nauubos sa loob ni Luna. Nanatili siyang nakaluhod sa basang sahig habang ang mga mata ni Lolo Peping ay nananatiling nakapako sa kanya, puno ng babala at isang pangakong tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Sa bawat hapunan na nagdadaan, ang hapagkainan na dati ay puno ng tawanan, ay naging isang entablado ng kalupitan.
Nakaupo si Marco sa kabisera. Katabi si Cheska na nakasuot ng isang makinang na seda na tila ba bawat hibla nito ay binayaran ng pawis ni Luna. Samantala, si Luna ay nanatiling nakatayo sa gilid, naghihintay ng utos habang ang amoy ng tsyok at pawis mula sa buong araw na pagtuturo ay tila naging isang kasalanan sa paningin ng kanyang asawa. Alam mo, Luna, minsan iniisip ko kung bakit ba tayo umabot sa ganito. Ang panimula ni Marco, habang dahan-dahang hinihiwa ang karne, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. Tignan mo ang sarili mo, masyado kang naging kampante. Akala mo ba, sapat na ang maging mabuting asawa? Ang pag-ibig ay parang negosyo, kailangang mag-invest sa sarili. Pero ikaw, mas pinili mong maging isang hamak na guro na laging amoy silid-aralan. Umayon si Cheska sa pamamagitan ng isang mapang uyam ng ngiti, habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Marco. Babe, don't be too hard on her. Baka naman yun lang talaga ang kaya niya. Hindi naman lahat ay may class at ambisyon na gaya ko. Huminga ng malalim si Luna. Ang kanyang mga kamao ay nakakubli sa likod ng kanyang apron. Marco, ang sahod ko sa pagtuturo ang bumili ng unang kotse mo. Ang pagtitipid ko ang nagbigay sa iyo ng puhunan para sa unang proyekto mo. Paano mo nasasabing wala akong ambisyon? Tumawa ng malakas si Marco, isang tawang walang katuwaan, kundi puro pang mamaliit. Iyan ang problema sa iyo, Luna. Lagi mong isinusumbat ang nakaraan. Utang na loob, binayaran ko na yon sa pamamagitan ng pagpapatira sa iyo rito kahit wala ka ng silbi. Kasalanan mo kung bakit ako naghahanap ng iba. Sinakal mo ako sa pagiging boring mo, sa paulit-ulit mong kwento tungkol sa mga estudyante mong mahihirap. Cheska gave me back my life habang ikaw, unti-unti mo akong nilulunod sa kahirapan ng utak mo. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang matalim na pait na unti-unting tinitibag ang pundasyon ng pagkatao ni Luna. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay na nagliyab sa loob ng kanyang dibdib, isang apoy na nagmula sa libu-libong sipayo na kanyang kinimkim. Hindi na niya namalayan ang kanyang pagkilos. Ang tunog ng kanyang palad na tumama ng buong lakas sa pisngi ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong silid na naging sanhi ng isang biglaang at nakabibinging katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Cheska habang si Marco ay dahan-dahang humarap kay Luna. Ang kanyang pisngi ay nagsisimulang mamula at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang mapanganib na ningas. Walang pagsisisi sa mukha ni Luna, tanging ang pait ng 15 taon na sa wakas ay sumabog. Huwag mo akong sisihin sa kataksilan mo, Marco. Ang boses ni Luna ay nanginginig ngunit buo. Ang kataksilan ay desisyon, hindi pagkukulang ng asawa. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Isang ngangis ang ngiting mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Luna. Ang kanyang anino ay tila lumamon sa liwanag ng silid. Matapang ka na ngayon, ha? Ang mahinang sambit ni Marco, ang kanyang hininga ay dumidampi sa mukha ni Luna. Dahil sa ginawa mo, sisiguraduhin kong malalaman ng buong paaralan mo kung anong klaseng asawa ka. Sisiguraduhin kong bawat sentimo na kinikita mo ay kukunin ko bilang bayad sa lahat ng kahihiyang idinudulot mo sa akin. At mula ngayon, wala ka ng karapatang lumabas ng bahay na ito nang hindi ko pinahihintulutan. Kinuha ni Marco ang daladalang lesson plan ni Luna na nasa ibabaw ng mesa at walang pag-aalinlangan itong pinunit sa harap ng kanyang asawa. Ang mga papel na puno ng mga nota para sa kanyang mga estudyante ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga puting talulot ng isang bulaklak na tinapakan at dinurog. Nanatiling nakatayo si Luna, tinitignan ang kanyang pinaghirapan na ngayon ay basura na, habang ang tawanan ni Marco at Cheska ay muling pumupuno sa hangin, mas malakas at mas malupit kaysa dati. Ang bawat kalsada sa kanilang barangay ay napupuno ng kulay dahil sa mga banderitas na sumasayaw sa hangin.
kasabay ng masiglang tugtugin na dapat sana ay nagdadala ng saya. Ngunit para kay Luna, ang bawat tunog ng tambol sa labas ay tila bawat pukpok ng martilyo sa kanyang kabaong. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, abala siya sa paghahanda ng mga pagkain para sa malaking handaan sa kanilang bahay. Hindi bilang asawa ng may-ari, kundi bilang isang tagapagsilbi na walang pangalan. Nakasuot si Marco ng isang mamahaling barong, kasing puti ng kanyang pagkukunwari, habang si Cheska naman ay tila isang reyna sa kanyang kumikinang na bestida. Sila ang sentro ng atensyon, tumatanggap ng mga bati mula sa mga bisita, habang si Luna ay labas-pasok sa kusina, pasan ang mabibigat na tray ng pagkain. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang noo ay tila mga luhang hindi na makalabas sa kanyang mga mata. Mga kaibigan, mga kapitbahay, salamat sa pagdating nyo sa aming munting selebrasyon. Ang malakas na anunsyo ni Marco habang nakataas ang kanyang baso. Inakbayan niya si Cheska ng buong pagmamalaki sa harap ng lahat. Gusto ko ring ipakilala sa inyo ang babaeng nagbigay ng bagong kulay sa buhay ko. Ang aking magiging asawa, si Cheska. Siya ang tunay na nagpapatakbo ng tahanang ito ngayon. Isang bulong-bulungan ang dahan-dahang kumalat sa gitna ng mga bisita. Ang mga mata ng mga tao ay nagsimulang lumingon kay Luna na noon ay naglalapag ng isang malaking bandahado ng lechon sa gitna ng mesa. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na biglang tumupok sa kanyang mukha. Gusto niyang maglaho, gusto niyang lamunin na lamang siya ng lupa, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan niya. Wait, Marco babe. Ang singit ni Cheska na may kasamang nakakalokong ngiti habang nakatingin kay Luna. Baka nakakalimutan mong pasalamatan ang ating pinakamasipag na yaya. Luna, pakiabutan naman kami ng mga napkin at pakilinis na rin itong natapong juice sa sapatos ko. Masyado kasing mabagal ang kilos mo, nakakahiya sa mga bisita natin. Tumingin si Luna sa paligid. Nakita niya ang mga dating kaibigan na nakayuko. Ang mga kapitbahay na dati ay humahanga sa kanyang katatagan bilang guro ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may awa at pangungutya. Ngunit sa isang sulok, nakatayo si Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na matagal nang nakasubaybay sa paghihirap ni Luna. Hindi na nakatiis ang matanda. Ibinaba niya ang kanyang plato at tumayo ng buong tapang sa gitna ng nagkakatuwaang karamihan. Nakakahiya nga naman, Marco. Ang boses ni Aling Rosa ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran, sapat na upang mapatigil pati ang tugtugin. Nakakahiya na ang isang lalaking pinag-aral at itinaguyod ng asawa ay may kapal ng mukhang tawagin siyang katulong sa harap ng maraming tao. Hindi mo ba natatandaan, Marco? Nung wala kang pambili ng bigas, ang sahod ng gurong yan ang nagpapakain sa'yo. Ngayon, dahil lang sa makintab na damit ng babaeng yan, kinalimutan mo na ang dangal ng pamilya mo? Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng isang bagyong paparating. Namutla si Marco, habang si Cheska naman ay tila nabulunan sa sariling laway dahil sa gulat. Ang lahat ng mata ay nakapako na ngayon sa kanila. Mula sa paghanga, ang tingin ng mga bisita ay napalitan ng paghusga. Ang bawat bulong ay naging malakas na usap-usapan tungkol sa kawalang hiyaan ng magkasintahan. Hindi nakapagsalita si Luna. Ang kanyang dibdib ay mabilis na nagbababataas habang tinititigan ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata ni Marco. Takot na masira ang kanyang imahe na pilit niyang binuo sa kasinungalingan. Ngunit sa kabila ng tensyon, nararamdaman ni Luna na may isang malaking bagyo na mas matindi pa ang paparating. Ang bawat sulyap ni Marco ay tila nagsasabing hindi niya hahayaang matapos ang gabi nang hindi niya pinagbabayaran ang kahihiyang ito. Hindi ka na kailangan dito. Maghanap ka ng ibang matutuluyan bago ko pasunugin ang lahat ng dumi mo sa harap ng bahay na ito. Ang boses ni Marco ay kasing lamig ng hanging dala ng namumuong bagyo sa labas. Sa gitna ng sala,
Nakabukas ang mga maleta ni Luna at walang habas na isinasaboy ni Marco ang kanyang mga damit, libro, at maging ang mga lumang litrato nila. Ang bawat piraso ng tela na lumalapag sa sahig ay tila isang bahagi ng buhay ni Luna na pilit na binubura. Sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Cheska, may hawak na baso ng alak at isang mapang-aping ngiti, tila nanonood ng isang libreng sine ng pagkawasak. Dahan-dahang lumuhod si Luna para pulutin ng isang maliit na kwaderno ang kanyang talaan ng mga marka ng mga estudyante at mga pangarap na isinulat niya noong nagsisimula pa lamang sila ni Marco. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, itinapon ni Marco ang isang malaking kahon sa labas ng pinto, diretso sa putikan na dulot ng papasok na ulan. Ang tunog ng pagbagsak ng kahon sa basang lupa ay tila ang huling hininga ng kanyang 15 taong pagtitiis. Marco, maawa ka naman. Gabi na at malakas ang ulan. Ang pakiusap ni Luna. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at sobrang sakit. Saan ako pupunta? Wala akong ibang pamilya kundi kayo. Wala akong pakialam. Ang sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Dahil sa pinagawa mo sa matandang Rosa na yon, nasira ang reputasyon ko sa kumpanya. Itinuturing mo kaming pamilya, pero sinisiraan mo ako sa mga tao. Bukas na bukas, dadalhin ko na rin si Papa sa hospice sa kabilang bayan. Ayoko nang makakita ng kahit anong basura sa bahay na ito. Napatigil si Luna nang marinig ang tungkol kay Lolo Peping. Tumingin siya sa silid ng matanda kung saan naririnig ang mahinang pag-ubo nito. Alam ni Luna na ang hospice na sinasabi ni Marco ay isang abandonadong pasilidad na para na ring libingan para sa mga matatanda. Hindi niya hahayaang mamatay ang biyenan sa kamay ng sarili nitong anak na walang puso. Sa gitna ng hagupit ng ulan at hangin, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa mga ugat ni Luna. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo nang tuwid sa harap ng lalaking minahal niya nang higit pa sa sarili niya. Hindi mo siya dadalhin doon, Marco. Isasama ko si Papa. Kung itatapon mo ako, itapon mo kaming dalawa. Pero hinding-hindi ko siya iiwan sa'yo. Isang nakakabininging tawa ang kumawala kay Marco. Isang tawang puno ng pangmamaliit. Sige, isama mo ang matandang yan. Tignan natin kung hanggang saan ang mararating ng sahod mo bilang guro kapag kailangan mo nang bumili ng gamot at magbayad ng renta. Magsama kayo sa hirap, sa ilalim ng madilim na langit. Dahan-dahang binuhat ni Luna si Lolo Peping. Ang kanyang mga bisig ay nanginginig sa bigat, ngunit ang kanyang puso ay matibay na tila bakal. Isinakay niya ang matanda sa kanyang lumang kotse, kasama ang ilang piraso ng basang damit at ang natitirang dignidad na hindi nagawang nakawin ni Marco. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa marangyang bahay na naging kulungan niya, tiningnan ni Luna ang kanyang biyenan sa back mirror. Nakita niya ang isang luhang gumulong sa pisngi ni Lolo Peping, isang luha ng pasasalamat at pait. Habang ang bawat patak ng ulan sa windshield ay tila mga luhang sumasabay sa kanyang paglayas, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa isipan ni Luna. Saan sila dadalhin ng gabing ito? Sa gitna ng dilim at kawalan, meron pa bang liwanag na naghihintay para sa isang pusong itinapon at nilaro ng tadhana? Ang bawat umaga sa loob ng maliit na silid na inuupahan ni Luna sa dulo ng isang masikip na eskinita ay nagsisimula sa amoy ng nilagang lugaw at ang mahalumigmig na hangin ng madaling araw. Ang dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood ay malayo sa kinang ng marmol na sahig ng bahay ni Marco, ngunit dito, sa bawat paghinga ni Luna, nararamdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Ang kapayapaan. Sa gitna ng liit ng espasyo, inilaan ni Luna ang pinakamagandang sulok para kay Lolo Peping. Ang bawat pag-angat niya sa matanda, ang bawat pagpapalit ng lampin at ang bawat subo ng pagkain ay isinasagawa niya ng may ngiti.
kahit na ang kanyang sariling mga braso ay nanginginig na sa sobrang pagod. Pagkatapos ng kanyang obligasyon sa bahay, nagmamadali siyang magsuot ng kanyang kupas, ngunit malinis na uniforme para pumasok sa paaralan. Sa loob ng silid-aralan, ang mga mata ng kanyang mga estudyante ang nagsisilbing lakas niya. Sa tuwing hawak niya ang tisa at nagsusulat sa pisara, pansamantalang nalilimutan ni Luna ang bigat ng kanyang krus. Ngunit sa bawat pag-uwi, ang realidad ng kahirapan ay muling sumasalubong sa kanya. Ang kanyang sahod na dati ay napupunta sa mga luho ng mga kapatid ni Marco, ay ngayon ay pinagkakasya niya sa renta, kuryente at sa mga mamahaling gamot ni Lolo Peping. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, biglang namatay ang ilaw sa buong barangay. Ang kadiliman ay tila isang kumot na bumalot sa buong silid, dahilan upang sandaling mapatigil si Luna sa kanyang pagwawasto ng mga papel. Sa halip na matakot, dahan-dahan niyang kinapa ang isang maliit na gasera at sinindihan ito. Ang munting ningas ng apoy ay lumikha ng mga aninong sumasayaw sa dingding, nagbibigay ng isang mainit na liwanag sa gitna ng ginaw. Umupo si Luna sa tabi ng higaan ni Lolo Peping. Kinuha niya ang isang lumang aklat ng mga tula at nagsimulang magbasa ng mahina. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig na humahaplos sa katahimikan ng gabi. Habang nagbabasa, naramdaman niya ang marahang pagdampi ng mga daliri ng matanda sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Lolo Peping at nakita ang isang payapang ekspresyon sa mukha nito. Isang mukha na tila nagsasabing sa gitna ng lahat ng nawala, sila ay sapat na. Tay, huwag kayong mag-alala, ang bulong ni Luna, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng gasera. Hanggat may lakas pa ako, hindi ko kayo pababayaan. Dito, kahit maliit ang ating espasyo, malaki naman ang ating puso. Walang mananakit sa atin dito. Hinawakan ni Luna ang kamay ng biyenan. At sa sandaling iyon, ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila dahan-dahang naghihilom. Ang munting ningas ng gasera ay hindi lamang nagbibigay ng liwanag sa silid, kundi nagsisilbi ring simbolo ng pag-asa na muling nabubuhay sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng payapang sandaling iyon, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng pagpalo sa kanilang pinto ay tila isang masamang badya na muling kakatok sa kanilang pintuan. Habang papalapit si Luna sa pinto, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sino ang pupunta sa kanila sa ganitong oras at sa gitna ng ganitong panahon? Nang dahan-dahan niyang buksan ng pinto, ang liwanag ng kidlat sa labas ay nagpakita ng isang anino ng isang lalaking nakatayo sa ulan. Isang figura na tila hindi niya inaasahang makikita sa lugar na yon. Ang kanyang hininga ay tumigil at ang gasera sa kanyang kamay ay tila muntik nang mamatay sa biglang bugso ng hangin. Ang bawat kislap ng ginto sa loob ng mansyon ni Marco ay dahan-dahang nawawalan ng ningning. Tila ba ang swerte ay lumayas, kasabay ng pag-alis ni Luna. Sa gitna ng malawak na sala, hindi na halimuyak ng mga bulaklak ang nananaig, kundi ang amoy ng alak at ang tensyon na tila kuryenteng gumagapang sa hangin. Nakaupo si Marco sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay pagod at nakatitig sa mga pulang numero sa kanyang bank statement. Ang mga proyektong inaasahan niyang magdadala ng bilyon ay isa-isang bumabagsak, tila mga domino na itinumba ng maling desisyon. Marco, babe, look at this! Ang ganda ng bagong collection ng designer bag na ito. Bagay na bagay sa akin para sa party bukas. Ang masayang boses ni Cheska ang bumasag sa katahimikan. Pumasok siya sa silid na puno ng mga paper bag mula sa shopping mall. Walang kamalay-malay sa bagyong kinakaharap ng lalaking nasa harap niya. Tumingin si Marco sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi paghanga ang naramdaman niya, kundi isang matinding pagkayamot. Cheska, sapat na muna ang paggastos. Hindi mo ba nakikitang marami tayong bayarin? Ang mga utang sa bangko ay nagpapatong-patong na. Agad na nagbago ang mukha ni Cheska
Ang kanyang matatamis na labi ay naging isang matalim na guhit. Wait, are you blaming me now? Sabi mo sa akin, you are the king of real estate. Sabi mo, hinding-hindi ako maghihirap sa piling mo. Bakit ngayon? Parang bawat sentimo ay binibilang mo na. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Marco. Sa sandaling iyon, bigla niyang naalala si Luna. Naalala niya kung paano mag-ayos ng budget ang kanyang asawa, kung paano nito napagkakasya ang maliit na halaga para sa lahat ng pangangailangan ng pamilya nang hindi kailanman nagrereklamo. Si Luna ay hindi humihingi ng mga mamahaling bag. Ang tanging hiling nito ay ang oras at atensyon niya. Ang katahimikan ni Luna ay naging isang malakas na sigaw sa kanyang memorya. Isang sigaw na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalaki ang nawala sa kanya nang itapon niya ang lumang gamit ng kanyang buhay. Luna would never spend like this. Ang mahinang sambit ni Marco na hindi niya sinasadyang masabi ng malakas. Ang mga mata ni Cheska ay nanlilisik sa galit. Then go back to her. Bumalik ka sa gurong yon na amoy tisa kung gusto mo ng kuripot na buhay. Pero tandaan mo, Marco, iniwan mo siya dahil boring siya. At ngayon, wala ka ng karapatang ikumpara ako sa kanya. Habang nagbabasag ng mga gamit si Cheska sa loob ng mansyon, si Luna naman ay nakatayo sa harap ng kanyang klase sa paaralan. Ang kanyang mukha ay maputla dahil sa kakulangan ng tulog, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling maningning. Matapos ang klase, habang nililinis niya ang kanyang pisara, napansin niya ang isang itim na sasakyan na pumarada sa labas ng gate ng paaralan. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong ang bumaba at dahan-dahang naglakad patungo sa kanya. Mrs. Luna Delgado? Ang tanong ng lalaki habang inaayos ang kanyang salamin. Ako si Attorney Ramos, matagal na kitang hinahanap. Napatigil si Luna. Ang pambura sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog. Bakit po? May nangyari po ba kay Marco? Umiling ang abogado. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at puno ng misteryo. Hindi tungkol kay Marco ang ipinunta ko rito. Tungkol ito sa iyong biyenan. Kay Don Peping, may mga bagay siyang ipinagkatiwala sa akin na kailangang malaman mo bago pa mahuli ang lahat. Mga bagay na hindi alam ng sarili niyang anak. Nararamdaman ni Luna ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang mga alaala ng pagkilos ni Lolo Peping noong gabing ituro nito ang aparador ay muling nagbalik. Anong lihim ang itinatago ng matanda? At bakit siya ang piniling pagkatiwalaan nito sa halip na ang sariling dugo at laman? Sa gitna ng hanging nagdadala ng amoy ng ulan, nararamdaman ni Luna na ang kanyang buhay ay muling kakatok sa isang pintuang hindi pa niya kailanman nabubuksan. Isang pintuan na maaaring magpabago sa lahat ng sakit na kanyang dinanas. Pinanood ka niya, Luna. Pinanood niya ang bawat patak ng pawis mo. Bawat gabing hindi ka natulog para lang alagaan ang isang pamilyang hindi ka marunong pahalagahan. Habang ang sarili niyang dugo ay binubulag ng kinang ng pera, ikaw ang nagsilbing mga mata at kamay niya. Ang mga salitang ito ni Attorney Ramos ay tila mga hiyas na dahan-dahang inilalatag sa ibabaw ng lumang desk ni Luna sa loob ng silid-aralan. Hawak ng abogado ang isang makapal na envelope na kulay kape. Ang amoy ng lumang papel ay humahalimuyak sa hangin. Tila nagdadala ng mga kwento mula sa nakaraan. Nanatiling nakatayo si Luna. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa kanyang harapan. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang binuksan ni Attorney Ramos ang envelope at inilabas ang mga dokumento na may mga tatak ng opisyal na selyo. Si Don Peping ay hindi lang isang matandang may sakit, Luna. Siya ang huling tagapangalaga ng yaman ng mga Delgado na hindi kailanman naisama sa mga negosyo ni Marco. Ang mga lupain sa probinsya, ang mga shares sa lumang korporasyon ng pamilya. Lahat ng yon ay itinago niya. Alam niya ang ugali ng kanyang anak. Alam niya na kapag napunta ang lahat kay Marco, ubusin lang ito ng kasakiman at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Luna
habang tinitignan ang mga titulo ng lupa at ang mga sertipiko ng deposito. Ang halaga ng mga nakasulat doon ay sapat na para bumili ng 10 mansyon na katulad ng iniwan niya. Ngunit hindi ang halaga ng pera ang nagpabagsak sa kanyang balikat, kundi ang bigat ng pagtitiwala. "Bakit po sa akin, attorney?" Ang nanginig na tanong ni Luna. "Asawa lang po ako." "O dating asawa. Hindi ako kadugo." Ngumiti ng bahagya ang abogado. Isang ngiting puno ng respeto. "Iyan mismo ang dahilan, Luna," sabi ni Don Peping. "Ang dugo ay maaaring magtaksil. Pero ang pag-ibig na napatunayan sa gitna ng hirap ay hindi kailanman matitibag. Ikaw ang nagpapakain sa kanya noong ang lahat ay abala sa paggastos. Ikaw ang nanatili noong itinapon ka na ng lahat. Ang testamentong ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa hustisya." Ayon sa abogado, ang lahat ng ito ay mapupunta kay Luna sa oras na mawala ang matanda. Ngunit may isang kondisyon: kailangan niyang manatiling matatag at huwag hayaang makuha ito ni Marcos sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang lihim na ito ay dapat manatiling nakatago hanggang sa huling sandali. Nagmamadaling umuwi si Luna sa kanilang maliit na silid. Bit-bit ang bigat ng lihim na kanyang nalaman. Ngunit pagpasok niya, sinalubong siya ng isang nakakatakot na katahimikan. Ang electric fan ay umiikot pa rin, ngunit ang paghinga ni Lolo Peping ay naging mababaw at mabilis. Tila isang ibon na pilit na kumakawala sa isang hawla. "Tay? Tay, naririnig niyo po ba ako?" Ang tawag ni Luna habang mabilis na lumalapit sa higaan. Hinawakan niya ang kamay ng matanda at sa pagkakataong ito, nararamdaman niya ang sobrang lamig ng mga balat nito. Ang mga mata ni Lolo Peping ay dahan-dahang bumukas, nakatitig sa kisame. Tila may nakikitang liwanag na hindi nakikita ni Luna. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, pilit na bumibigkas ng isang huling bilin. Ang kaba sa dibdib ni Luna ay naging isang matinding takot. Sa sandaling malaman niya ang tungkol sa kinabukasan, tila ba ang tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagpapahalaga ay dahan-dahan nang binabawi ng tadhana. Sa loob ng maliit na silid na yon, sa gitna ng dilim at ng mahinang ningas ng pag-asa, naramdaman ni Luna na ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang huling hininga ay hindi isang tunog, kundi isang nakabibinging katahimikan na tila lumalamon sa lahat ng hangin sa loob ng maliit na silid. Sa huling pagkakataon, naramdaman ni Luna ang bahagyang pagpisil ni Lolo Peping sa kanyang palad. Isang mahina, nanginginig, ngunit punong-puno ng pasasalamat na hawak. Pagkatapos niyon, ang dahan-dahang pagbagsak ng kamay ng matanda ay tila ang pagbagsak din ng huling haligi ng mundo ni Luna. "Tay, Tay, huwag po." Ang hikbi ni Luna na hindi na niya nagawang ilabas ng malakas. Nanatili siyang nakasubsob sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pigil na iyak. Nawala na ang tanging taong tumuring sa kanya bilang anak, ang tanging saksi sa kanyang mga sakripisyo. Sa gitna ng dilim ng silid, tanging ang mahinang liwanag ng isang kandila ang nagbibigay ng anyo sa payapang mukha ng matanda na tila ba sa wakas ay nakalaya na sa lahat ng sakit at kahihiyang idinulot ng sarili niyang dugo. Lumipas ang mga araw ng paglamay sa isang maliit na kapilya sa dulo ng kalsada. Simple lang ang lahat. Mga bulaklak mula sa hardin ng paaralan ni Luna at mga aboy mula sa mga kapwa niya guro at mga magulang ng kanyang mga estudyante. Ngunit sa gitna ng payapang pagdadalamhati, ang katahimikan ay muling binasag ng pagdating ng isang mamahaling itim na sasakyan. Bumaba si Marco na nakasuot ng formal na itim na barong. Kasunod si Cheska na tila pupunta sa isang fashion show kaysa sa isang burol. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila mga insulto sa kabanalan ng sandali. Hindi lumapit si Marco sa kabaong ng kanyang ama upang humingi ng tawad. Sa halip, ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap kay Luna na noon ay nakaupo sa isang sulok
maputla at pagod. Luna, itigil na natin ang palabas na ito. Ang bungad ni Marco, ang boses niya ay walang bahid ng pait o pangungulila. Alam nating lahat na pinilit mo lang isama si Papa para makuha ang anumang natitirang pera niya. Ngayong wala na siya, ibigay mo na sa akin ang mga papeles na nakuha mo sa silid niya. Tumingin si Luna kay Marco at sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nakikita sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagkamuhi na hinaluan ng awa. Wala kang respeto, Marco. Kahit sa harap ng patay mong ama, pera pa rin ang nasa isip mo. Tumawa ng mapangapi si Cheska habang iwinawagayway ang kanyang pamaypay. Babe, bakit ka pa ba nagtatanong sa kanya? Tignan mo nga ang paligid, ang baho at ang sikip. Siguradong itinago na niya ang lahat para may pambayad siya sa utang niya sa renta. You're just a pathetic teacher, Luna. You don't deserve anything from the Delgado name. Lumapit si Marco kay Luna. Ang kanyang mukha ay puno ng kasabikan na tila ba ang pagkamatay ng kanyang ama ay isang pagkakataon sa negosyo. Huwag mong subukang lokohin ako. Alam kong may mga titulo ng lupa si Papa. Ibigay mo sa akin bago pa ako tumawag ng pulis para kaladkarin ka palabas dito. Wala kang mapapala rito, Luna. Kahit isang kusing, hindi mapupunta sa isang katulong na tulad mo. Sa akin ang lahat ng ito dahil ako ang anak. Ikaw? Ikaw ay wala na sa pamilyang ito. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malupit na hagupit sa dangal ni Luna. Ngunit sa halip na sumagot, dahan-dahang tumayo si Luna at lumapit sa kabaong ni Lolo Peping. Hinaplos niya ang salamin nito. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbawi at alam ni Luna na ang bawat tawa ni na Marco at Cheska ngayon ay magiging mitya ng kanilang sariling pagkawasak sa susunod na araw. Maghintay ka, Marco. Ang mahinang sambit ni Luna. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dinala ng hangin. Maghintay ka hanggang sa mabuksan ang huling bilin ni Papa. Doon mo malalaman kung sino ang tunay na itinapon. Naiwan si Marco na nakangisi. Hindi alam na ang bawat segundo ng kanyang panunuya ay naglalapit sa kanya sa isang bangin na wala ng balikan. Ang gabi ay naging mas madilim at ang bawat patak ng ulan sa bubong ng kapilya ay tila mga palakpak para sa darating na paghuhukom. Ibigay mo na ang titulo, Luna. Huwag mo nang hintaying kaladkarin ka ng mga guwardiya ko palabas ng opisina na ito. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na silid ng opisina ni Attorney Ramos. Nakaupo siya ng may labis na kumpiyansa, ang kanyang mga binti ay nakakrus habang nakasandal sa mamahaling leather chair. Sa tabi niya, si Cheska ay abala sa pag-aayos ng kanyang lipstick, paminsan-minsang tumitingin sa salamin na tila ba ang pagbasa ng huling bilin ay isang formalidad lamang bago nila ipagdiwang ang kanilang bagong yaman. Naroon din ang mga kapatid ni Marco na sina Rico at Gina. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa kasabikang makuha ang kanilang parte sa manat. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Luna. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit, ang kanyang mukha ay walang kolorete, ngunit mababakas ang isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang nagmumula sa lalim ng kanyang pagdadalamhati at sa bigat ng lihim na kanyang dala. Hindi siya kumikibo. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan habang pinapanood ang pagyayabang ng mga taong nakapaligid sa kanya. Attorney Ramos, pakibilisan na natin. Ang utos ni Marco nang may himig ng pagmamadali. Marami pa akong meeting na kailangang puntahan para sa expansion ng company gamit ang mga lupain na iniwan ni Papa. Tumayo si Attorney Ramos. Ang kanyang mukha ay seryoso habang dahan-dahang binubuksan ang selyadong dokumento. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila bawat tibok ng puso ni Luna na naging mabilis. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ang huling habili na testamento ni Don Peping Delgado, ang panimula ng abogado,
Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Dahil sa paulit-ulit na pagpapabaya ng aking kaisa-isang anak na si Marco sa kanyang tungkulin bilang anak at sa kawalan ng respeto ng aking mga kamag-anak sa aking katandaan, napagdesisyonan ko na baguhin ang lahat. Napatigil si Marco sa kanyang pagkakasandal. Ang nangisi sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho habang ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagtataka. Ipinapamana ko ang kabuuan ng aking mga lupain sa probinsya, ang lahat ng aking stock sa Delgado Realty, at ang titulo ng pangunahing mansyon sa kaisa-isang tao na nanatili sa tabi ko noong ako ay itinuring na basura ng sarili kong dugo. Huminto sandali si Attorney Ramos at tumingin ng diretso kay Luna bago muling nagsalita. Ang lahat ng ari-arian ko ay mapupunta kay Luna Delgado. Siya ang magsisilbing bagong may-ari at tagapamahala ng lahat ng yaman ng mga Delgado. Si Marco, si Rico at si Gina ay hindi makakatanggap ng kahit isang sentimo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid bago ito mabasag ng isang malakas na tunog ng paghampas ni Marco sa mesa. Tumayo siya ng mabilis. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa sobrang tensyon. Kasinungalingan yan. Fake ang papel na yan. Ang sigaw ni Marco. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Niloko mo ang tatay ko, Luna. Ginamit mo ang sakit niya para pilitin siyang pirmahan ang basurang yan. Hindi ako papayag. Akin ang lahat ng ito. Napatawa si Cheska ng pilit. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat na nauwi sa panunya. Attorney, nagbibiro ka ba? Ang katulong na yan ang magmamay-ari ng mansyon? How pathetic. Siguradong binayaran mo ang abogado, Luna. You disgusting gold digger. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Luna. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Isang tingin na wala ng bahid ng takot. Wala ng bakas ng pag-ibig na dati ay nagpapahina sa kanya. Hindi ito tungkol sa pera, Marco. Ang boses ni Luna ay kalmado, ngunit tila isang talim na sumusugat sa hangin. Ito ang kabayaran sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng tatay mo habang pinapanood kanyang magpakasaya sa pera niya habang siya ay naghihirap. Ito ang hustisya para sa 15 taon na itinuring mo akong basura. Lalong nagwala si Marco. Akmang susugurin niya si Luna nang mabilis na humarang ang 2 security guard sa loob ng opisina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na saktan ang babaeng dati ay inaapi-api niya. Ngunit ngayon ay may hawak na ng kanyang buong kinabukasan. Hindi ka makakalabas dito ng buhay-buhay, Luna. Ang banta ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Sisiguraduhin kong babawiin ko ang lahat sa iyo kahit anong mangyari. Ngumiti ng mapait si Luna at dahan-dahang kinuha ang kanyang bag. Habang papalapit siya sa pinto, lumingon siya ng huling beses kay Marco. Huli na ang lahat, Marco. Ang bahay na tinatawag mong mansyon ay hindi na sa iyo. Mayroon kang 24 na oras para lisanin ang pag-aari ko. Habang naglalakad palabas si Luna, ang tunog ng pagwawala ni Marco at ang mga sigaw ng pagsisisi ni Rico at Gina ay tila isang musikang unti-unting naglalaho sa kanyang pandinig. Ngunit sa labas ng gusali, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, naramdaman ni Luna ang isang biglaang kaba. Ang laban ay hindi pa tapos. Alam niyang ang isang sugatang hayop na tulad ni Marco ay mas mapanganib kapag wala nang natitira sa kanya. Ang bawat mantsa ng luha sa mukha ni Marco ay tila nanunuyo na sa ilalim ng malamig na bugso ng aircon sa loob ng mansyon. Ang mansyong sa loob ng ilang oras ay hindi na tatawaging kanya. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay kasing pait ng apdo. Ang mga mamahaling muebles na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila ba nagbabantay na ngayon sa kanyang bawat pagkilos
Naghihintay na siya ay tuluyang umalis. Bakit hindi ka pa nag-eempake, Marco? Sabi ng abogado, may ilang oras na lang tayo bago tayo tuluyang palayasin ng babaeng iyon. Ang boses ni Cheska ay wala na ng lambing na dati ay nagpapalambot sa puso ni Marco. Ang kanyang tono ay matalim, puno ng pagkainis. Habang marahas niyang isinisilid ang kanyang mga designer bags at alahas sa isang malaking maleta. Cheska, sandali lang. Gagawan ko ng paraan ito. Kakausapin ko ang mga board members. Baka pwedeng maharang ang mga stocks ni Papa. Ang pagsusumamo ni Marco, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng braso ng kanyang kasintahan. Marahas, naiwinaksi ni Cheska ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Marco nang may labis na pandidiri. Isang tingin na tila ba ang lalaking nasa harap niya ay isang basahan na wala ng pakinabang. Expansion, power, wala na ang lahat ng yon, Marco. Ang lahat ng proyektong ipinagyayabang mo ay nakasandal sa pangalan ng tatay mo. At ngayon, si Luna na ang may hawak ng pangalang iyon. I am not going to stay here and be poor with you. Pero Cheska, iniwan ko si Luna para sa'yo. Ibinigay ko ang lahat. Ang halos pasigaw na, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kawalan ng pag-asa. Iyon na nga ang problema, Marco. Masyado kang naging kampante sa yamang hindi naman sa'yo. Ang malamig na sagot ni Cheska habang isinasara ang kanyang huling maleta. I love the lifestyle, not the man who lost it. Huwag mo na akong susundan, Marco. Ayoko ng losers. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng silid ni Cheska ay tila ang huling pako sa kabaong ng buhay ni Marco. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid, mag-isa, habang ang mga kapatid niyang sina Rico at Gina ay nag-aaway sa labas tungkol sa kung sino ang mas may kasalanan, kung bakit sila naghirap. Wala na ang kislap ng ginto. Wala na ang mga taong nangangako ng katapatan. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong sa kanya ng pangalan ni Luna. Ang asawang binaliwala niya. Ang asawang ngayon ay siyang may-ari ng kanyang hininga. Kasabay nito, isang mensahe ang dumating sa kanyang cellphone. Ang kanyang bank account ay formal na nang na-freeze dahil sa mga utang na ginawa niya gamit ang pangalan ng kumpanya ni Lolo Peping. Ang bawat sentimong inakala niyang kanya ay dahan-dahang binabawi ng katotohanan. Sa labas ng gate, isang truck ang dumating. Hindi ito truck para sa kanyang mga gamit, kundi mga gwardiya na ipinadala ni Luna para masiguradong walang anumang gamit ng mansyon ang mananakaw. Habang naglalakad si Marco palabas, bit-bit ang isang maliit na bag ng mga damit. Nakita niya ang kanyang sariling anino sa malaking salamin ng hallway. Hindi na niya makilala ang lalaking naroon. Isang lalaking dati ay tinitingala. Ngunit ngayon ay isang palaboy sa sarili niyang bakuran. Tumigil si Marco sa tapat ng gate at lumingon ng huling beses sa mansyon. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang puting sasakyan na dahan-dahang humihinto. Bumaba si Luna, nakasuot ng isang simpleng asul na damit. Ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Hindi siya tumingin kay Marco nang may galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang payapang kawalan. Luna, ang mahinang tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ngunit hindi tumigil si Luna. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbawi sa bawat taon ng kanyang pagtitiis. Ang bawat pintuan na dati ay nagsasara sa kanya ay ngayon ay kusa ng bumubukas. Habang ang pinto ng mansyon ay dahan-dahang sumasara sa harap ni Marco, ang tanging narinig niya ay ang malamig na tunog ng lock. Isang tunog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Luna, pakiusap. Makinig ka naman sa akin. 15 taon tayo, Luna. Hindi mo ba kayang itapon na lang ang lahat ng galit mo para sa ating nakaraan? Ang tinig ni Marco, na dati ay puno ng awtoridad at kayabangan, ay ngayon ay isa na lamang basag na pagsusumamo. Nakatayo siya sa labas ng gate ng mansyon habang ang malakas na buhos ng ulan
ay tila nakikiramay sa kanyang miserableng kalagayan. Ang kanyang mamahaling polo ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang katawan, habang ang kanyang buhok ay magulo at tumatabing sa kanyang mga mata na dati ay puno ng pangmamaliit. Sa loob ng veranda, nakatayo si Luna. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalimuyak sa hangin, nagbibigay ng kaunting init sa gitna ng malamig na panahon. Tinitigan niya si Marco, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa halip na puot, ang tanging nararamdaman ni Luna ay isang malalim na pagod at isang kakaibang uri ng awa. Marco, gabi na! Umuwi ka na kung saan ka man nakatira ngayon. Ang payapang sagot ni Luna. Ang boses niya ay walang galit, ngunit mayroon itong pader na kasing tibay ng semento na hindi na kayang tibagin ng anumang luha. Wala na akong mauuwian, Luna. Iniwan ako ni Cheska. Kinuha ng bangko ang lahat ng investments ko. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Ang sigaw ni Marco habang dahan-dahang lumuluhod sa basang semento. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay tila isang huling pagsuko ng kanyang ego. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nabulag ako ng kinang. Pero ngayon alam ko na. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Let's start over, please. Pwede naman nating kalimutan ang lahat, di ba? Madimbay kong na. Tumingin si Luna sa kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na nagkaroon ng kalyo sa paglalaban ng mga damit ni Marco, ang mga kamay na napaso sa pagluluto ng mga paborito nitong ulam, at ang mga kamay na humawak sa tisa para tustusan ng kanilang buhay. Naalala niya ang bawat gabing umiyak siya sa sulok ng bodega habang naririnig ang tawanan ni Marco at ng kanyang bagong babae sa itaas. Nakalimutan mo na ba, Marco? Ang mahinang tanong ni Luna habang dahan-dahang lumalapit sa dulo ng beranda para masilayan ang mukha ng dating asawa. Noong nakaluhod ako sa harap mo at nagmamakaawa na wag mo akong itapon sa kalsada, ano ang sinabi mo? Sabi mo, wala na akong silbi. Sabi mo, para akong lumang gamit na nakakasawa ng tingnan. I was stupid, Luna. I was out of my mind. Ang sagot ni Marco, ang kanyang mga luha ay sumasabay sa agos ng ulan sa kanyang pisngi. Gawin mo akong katulong mo, kahit driver mo, kahit ano, wag mo lang akong hayaang mabulok sa kalsada. After all the sacrifices you made, hindi ba't mahal mo pa rin ako? Huminga ng malalim si Luna at dahan-dahang ibinaba ang kanyang tasa. Iyon ang pagkakamali mo, Marco. Akala mo, ang sakripisyo ay walang hangganan. Akala mo, ang pag-ibig ko ay isang balon na hindi nauubusan ng tubig kahit patuloy mo itong dinudumihan. Ang utang na loob ay binabayaran ng katapatan, Marco, hindi ng pagtataksil. Pinatawad na kita. Pinatawad na kita dahil ayaw kong dalhin ang bigat ng galit mo sa bagong buhay ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Tumayo si Luna ng tuwid. Ang kanyang anyo ay puno ng dignidad na hindi kailanman nagawang sirain ng hirap. Huli na ang lahat para sa atin. Ang 15 taon na sinasabi mo ay namatay na noong gabing pinalayas mo kami ni Papa. Ngayon, ang tanging obligasyon ko ay sa sarili ko at sa pangarap na binuo ko kasama ang matandang nagtitiwala sa akin. Dahan-dahang tumalikod si Luna at naglakad patungo sa pinto ng mansyon. Naririnig pa rin niya ang pagsigaw ni Marco sa kanyang pangalan, ang pagpalo nito sa gate, at ang mga hikbi ng isang lalaking na ngayon lang natutunan ang tunay na halaga ng pagkawala. Ngunit hindi na lumingon si Luna. Pagpasok niya sa loob, ang tunog ng paglock ng pinto ay naging isang pinal na tuldok sa kanilang kwento. Sa loob ng tahimik na hallway, nararamdaman ni Luna ang isang biglaang ginhawa. Ang ulan sa labas ay tila naghuhugas sa mga huling bakas ng sakit sa kanyang puso.
Ngunit sa kabila ng kapayapaan, alam niyang may isang huling misyon pa siyang kailangang gawin. Isang misyon na magbibigay ng tunay na kahulugan sa yaman na naiwan sa kanya. Ang bawat piraso ng kasangkapan sa loob ng mansyon ay tila may dalang alaala ng paninikil. At para kay Luna, ang pananatili sa loob ng mga pader na ito ay tila pagpapanatili rin sa mga sugat ng nakaraan. Sa gitna ng malawak na hardin, hawak ni Luna ang mga dokumento ng pagbebenta ng ari-arian. Napagdesisyonan niyang hindi niya kailangan ng isang palasyo para maging masaya. Ang kailangan niya ay isang lugar kung saan ang mga pangarap ay malayang nakakalipad. Isang hapon, habang inaayos ni Luna ang kanyang mga huling gamit, nakita niya sina Rico at Gina sa labas ng gate. Hindi na sila ang mga mayayabang na kapatid ni Marco na nakasuot ng mamahaling damit. Ngayon, ang kanilang mga mukha ay puno ng dumi, ang kanilang mga damit ay lukot, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot sa kung anong bukas ang naghihintay sa kanila. Dahan-dahang lumabas si Luna at hinarap sila. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabubura lamang ng huni ng mga ibon sa paligid. Inabutan sila ni Luna ng isang maliit na sobre. "Ate Luna, patawarin mo kami," ang hikbi ni Gina habang dahan-dahang kinukuha ang sobre. "Naging bulag kami. Akala namin ang pera ay sapat na para talikuran ang kabutihan mo. Ang nasa loob niyan ay hindi sapat para gawin kayong mayaman muli." Ang seryosong sabi ni Luna. Ang kanyang boses ay tila isang gurong nagbibigay ng huling aralin. "Iyan ay puhunan para makapagsimula kayo ng maliit na negosyo. Hindi ko kayo bibigyan ng isda. Tuturuan ko kayong mamingwit. Gamitin niyo ang inyong sariling pawis para mabuhay. Dahil ang yaman na hindi pinaghirapan ay madaling nawawala." Umalis ang mga kapatid ni Marco nang may mga luhang puno ng pagsisisi, habang si Luna naman ay tumuloy umasi sa isang malawak na lupain sa labas ng bayan. Ang lupaing pinakainiingatan ni Lolo Peping. Dito, sa gitna ng berdeng damuhan at malinis na hangin, nagtipon-tipon ang mga dating estudyante ni Luna at ang mga pamilyang walang kakayahan. Ngayong araw, hindi lang tayo magtatayo ng mga pader. Ang simula ni Luna sa kanyang talumpati sa harap ng mga tao. Magtatayo tayo ng isang tahanan para sa karunungan. Ang Lolo Peping Memorial School ay magiging simbolo na ang kabutihan ay laging may puwang sa mundong ito. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, kinuha ni Luna ang isang trowel at dahan-dahang inilatag ang unang semento para sa pundasyon ng paaralan. Ang tunog ng pagdampi ng bakal sa semento ay tila isang himig ng tagumpay. Sa bawat kilos niya, nararamdaman niya ang presensya ni Lolo Peping na tila nakangiti mula sa kabilang buhay. Isang munting bata ang lumapit sa kanya at iniabot ang isang sariwang bulaklak mula sa damuhan. Ngumiti si Luna at kinuha ito. Ang kanyang mga kamay ay puno ng semento, ngunit ang kanyang puso ay malinis at payapa. Ang mansyong naging simbolo ng kanyang pagdurusa ay nabenta na, at ang bawat sentimo nito ay dahan-dahang nagiging mga silid-aralan, mga libro, at mga pangarap para sa mga batang walang boses. Habang nakaluhod si Luna sa harap ng pundasyon, hinaplos niya ang isang batong ilalagay sa ilalim nito. Hindi niya napansin na may isang patak ng luha ang nalaglag sa semento. Hindi luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat dahil sa wakas, ang kanyang pagtitiis ay nagbunga ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Sa di kalayuan, natatanaw ni Luna ang mga bata na nagtatakbuhan. Ang kanilang mga tawa ay pumapawi sa anumang natitirang lungkot. Alam ni Luna na ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa pagiging isang biktima, kundi sa pagiging isang tagapagtayo ng kinabukasan. Ang bawat sakripisyo ay naging bawat laryo ng gusaling ito. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay tila may dalang kakaibang basbas, dahan-dahang gumagapang
sa bagong pinturang pader ng Lolo Peping Memorial School. Ang bawat sulok ng gusali ay amoy bagong semento at sariwang kahoy, isang halimuyak na para kay Luna ay mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango sa mundo. Nakasuot siya ng isang simpleng puting dress, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang mga mata ay mababakas ang isang uri ng liwanag na hindi na kayang pawiin ng anumang bagyo. Habang naglalakad siya sa hallway, naririnig niya ang tawanan ng mga bata na nagsisidatingan para sa unang araw ng klase. Ang bawat tunog ng kanilang maliliit na yapak sa sahig ay tila mga palakpak para sa 15 taon ng kanyang pagtitiis. Huminto si Luna sa tapat ng isang malaking frame sa lobby. Isang painting ni Lolo Peping na may malapad na ngiti. Hinaplos niya ang salamin nito ng may pagmamahal. Tay, natuloy din tayo. Ang pangarap niyo para sa kanila, buhay na buhay na. Ang mahinang bulong ni Luna, ang kanyang boses ay nanginginig sa sobrang kagalakan. Sa gitna ng seremonya ng pagbubukas, napansin ni Luna ang isang pamilyar na anino sa labas ng bakod ng paaralan. Naroon si Marco, nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Hindi na siya ang makintab at mayabang na negosyante. Nakasuot siya ng uniforme ng isang simpleng delivery rider. Ang kanyang balat ay nasunog na ng araw at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pangungulila. Hindi siya pumasok, hindi siya gumawa ng ingay. Pinanood lang niya mula sa malayo ang babaeng dati ay itinapon niya na ngayon ay tinitingala ng buong komunidad. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Luna. Tumingin siya kay Marco nang may ganap na kapayapaan. Isang tingin na nagsasabing wala na ang galit, wala na ang pait, ngunit wala na rin ang puwang para sa nakaraan. Tumango ng bahagya si Marco, isang huling pagkilala sa kanyang pagkatalo at sa tagumpay ng kabutihan, bago siya dahan-dahang sumakay sa kanyang motor at tuluyang naglaho sa abala ng kalsada. Teacher Luna, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting. Ang tawag ng isang malalim at baritonong boses mula sa kanyang likuran. Lumingon si Luna at nakita si Sir Gabriel, ang bagong volunteer doctor na tutulong sa medical clinic ng paaralan. Si Gabriel ay isang byudo na may mabuting puso at sa loob ng ilang buwan nilang pagtatrabaho para sa proyekto, nakita ni Luna sa kanya ang isang uri ng respeto na hindi niya naramdaman noon. Salamat, Gabriel. Handa na rin ako. Ang sagot ni Luna nang may matamis ng ngiti. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang siko ni Luna para alalayan ito pababa ng hagdan. Isang simpleng galaw na puno ng pag-iingat at pagpapahalaga. Nararamdaman ni Luna ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat at ang muling pagtibok ng kanyang puso para sa isang bagong simula. Sa huling sandali ng araw, habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagkakaroon ng kulay ube ang langit, kinuha ni Luna ang isang piraso ng tisa. Isinulat niya sa bagong pisara ng kanyang silid-aralan ang isang salita, pag-asa. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak sa hardin. Ang 15 taon ng dilim ay natapos na at sa bawat guhit ng tisa sa pisara, alam ni Luna na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na nawala, kundi tungkol sa pag-ibig na natagpuan niya sa sarili at sa paglilingkod sa iba. Nang dahan-dahan niyang patayin ang ilaw ng silid, ang huling nakita niya ay ang ningning ng bituin sa labas ng bintana. Isang piping saksi na ang bawat pagtitiis ay may katumbas na luwalhati at ang bawat pusong tapat ay laging makakahanap ng daan pauwi sa tunay na kaligayahan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga pilat ng nakaraan. Sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng nara, sa gitna ng Lolo Peping Memorial School, nakaupo si Luna sa isang bench. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay rosas at lila sa kalangitan. Ang ingay ng mga bata ay napalitan na ng huni ng mga kuliglig, isang musikang nagdadala ng kapayapaan
sa kanyang puso. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang sulat mula kay Gina. Isinalaysay nito na sila ni Rico ay unti-unti nang nakakatayo sa sariling mga paa sa pamamagitan ng maliit nilang karinderya sa probinsya. Hindi man sila mayaman, natutunan na nila ang halaga ng bawat pisong pinaghirapan. Si Marco naman, ayon sa mga balita, ay nananatiling tahimik sa kanyang paayak na pamumuhay bilang rider. Isang buhay na malayo sa kinang ng mga boardroom, ngunit malapit sa realidad na dati niyang tinalikuran. Hindi na nakaramdam si Luna ng pait sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang mahabang proseso ng pagpili na huwag nang maging biktima ng galit ng iba. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Luna nang maramdaman niya ang presensya ni Gabriel sa kanyang tabi. Hindi kailangang magsalita ng doktor. Ang simpleng pag-abot nito ng isang mainit na jacket para balutin ang kanyang balikat ay sapat na para iparamdam ang isang uri ng pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na nagbibigay ng proteksyon sa halip na sakit. Handa ka na bang umuwi, Luna? Ang malambing na tanong ni Gabriel. Handa na ako, Gabriel. Kanina pa. Ang sagot ni Luna nang may kasamang matamis na ngiti. Lumingon si Luna sa huling pagkakataon sa gusali ng paaralan. Sa bawat silid na madilim na ngayon, alam niyang may mga pangarap na natutulog at naghihintay na muling gumising sa kinabukasan. Ang yaman na iniwan ni Lolo Peping ay hindi naging ginto o alahas sa kanyang mga kamay, kundi naging mga buhay na nabigyan ng pag-asa. Ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng ari-arian, kundi sa lalim ng bakas na iniwan mo sa puso ng mga taong pinili mong mahalin sa kabila ng lahat. Sa huling sulyap sa larawan ni Lolo Peping na nasa lobby, nalaman ni Luna ang sagot. Ang kabutihan ay hindi kailanman kahinaan. Ito ang pinakamalakas na sandata laban sa malupit na mundo. Habang naglalakad sila ni Gabriel palabas ng gate, ang hangin ay nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak ng sampagwita, isang amoy na kasing dalisay ng bagong simula ni Luna. Ang gabi ay hindi na nakakatakot dahil alam niyang sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, isang mas maliwanag na bukas ang laging naghihintay para sa mga pusong marunong magtiis at magmahal.